Kaibigan, nararamdaman mo ba na parang paulit-ulit lang ang ginagawa mo sa iyong spiritual journey? Paikot-ikot ka lang na ginagawa ang isang bagay, paulit-ulit, pero nandun ka pa rin sa dati mong kalagayan. Simula nung nakilala mo ang Panginoong Hesus hanggang lumipas ang maraming taon, ay walang nangyaring pagbabago sa iyo. Parang isang puno na naaarawan naman, nauulanan, pero walang bunga. Kung meron man, maliit lang at kakaunti, at kadalasan, bago mapakinabangan ay nabubulok na. Narealize ko na kung paano ang isang halaman o puno ay nangangailangan ng patuloy na pagbibigay ng tamang nutrients, protection sa peste, at patuloy na pag-aalaga upang mamunga, ay ganoon din naman ang ating buhay spiritual. Meron tayong mga bagay na kailangan nating gawin upang magkaroon tayo ng bunga. Hindi sapat na tayo ay nakadikit lang sa isang puno, kung hindi bilang sanga ay kailangan nating magkaroon ng bunga. Kasi kung hindi ay mahirapan tayong matutong magmahal, magpakumbaba, maglingkod, sumunod sa Diyos at iba pa. Halimbawa sa ating buhay, hindi madali maging Kristyano, masasaktan ka, mamimisinterpret ka, at marereject. Pero sa kabila nito ay kailangan mo pa rin mahalin ang mga taong naka-offend sa'yo. Kagaya ng ginawa ng Panginoong Hesus sa mga taong nanakit sa Kanya. Imaginein mo, kung ang lahat ng alagad ng Panginoong Hesus ay magbubunga ng mabuting karakter. Nako, mawawala ang mga awayan, mawawala ang division sa loob ng church, sa loob ng pamilya, sa loob ng trabaho. Mapupuno tayo ng pagmamahalan sa isa't isa. Yung mga kabataan, nako, hindi yan mag-aaway-away, hindi magpapataasan, kung hindi magmamahalan sila. Imagine mo ito, sa mundo natin na puno ng self-centered na mga tao, ay mapupuno tayo ng mga tao na magmamahal at maglilingkod sa kapwa nang walang inaasahang kapalit. Kapag lahat tayo ay nagbubunga sa ating relasyon sa Diyos. Malinaw sa Bible na ang mga alagad ng Panginoong Hesus ay kailangan magkaroon ng bunga. Ito ay inaasahan sa atin ng Diyos. Bunga sa pagbabago ng ating karakter at bunga ng mga kaluluwa na nadadala natin sa Panginoong Hesus. Pero ano nga ba ang totoong kahulugan ng pagkakaroon ng bunga? Pinlano na ng Diyos mula pa noon bago niya palalangin ang mundo na tayo ay mamunga. So, sabi sa 1:15-16, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Ang ganda ng verse na ito, sabi dito ay, pinili at hinirang ng Panginoong Hesus ang kanyang mga alagad para sa anong purpose? Para sila ay humayo at magbunga. Ang ibig sabihin ay, kung ikaw ay nanampalataya na sa Panginoong Hesus, tinanggap mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, ikaw ay naging anak na niya. At kung ikaw ay naging anak na niya, ay inaasahan niya sa iyo na ikaw ay hahayo at magbubunga. Bakit? Dahil yun ang dahilan kung bakit kanya pinili at hinirang. At kapag nagbubunga ka, anong gagawin ng Diyos sa iyong panalangin at kahilingan? Ayon sa talata, ito ay sasagutin at ibibigay niya. Sa kabaligtaran ay pag hindi mo nagagawa ang pamumunga sa iyong buhay, ay magkakaroon ka ng emptiness. Hindi ka makakaramdam ng satisfaction at fulfillment. Magtataka ka kung bakit stagnant ang iyong buhay. Magtataka ka kung bakit parang ang layo mo sa Diyos. Magtataka ka bakit ang bilis-bilis mong pumatol sa temptation. Magtataka ka bakit wala kang passion na makipag-usap sa Kanya araw-araw. Magtataka ka kung bakit maraming maling desisyon ang nagagawa mo. Magtataka ka rin kung bakit hindi mo maintindihan ang Biblia at magtataka ka bakit palagi ka nalang nagdududa sa mga pangako ng Diyos. Hindi kasi lumalago ang iyong pagtitiwala sa Kanya at ang pinakamasakit ay magtataka ka kung bakit ang iba ay nagagamit ng masagana ng Diyos sa Kanyang kaharian samantalang ikaw ay hindi. Kaibigan, kailangan nating mamunga upang maranasan natin yung totoong buhay na hinanda sa atin ng Panginoong Hesus. Ito yung pag-uusapan natin. Ano yung kahalagahan nang tayo ay magkaroon ng bunga at paano tayo magkakaroon ng bunga na pang walang hanggan. Maring iniisip mo, ang bunga ko ay ang mga accomplishments ko sa trabaho. Kaibigan, hindi magtatagal ang accomplishments na iyan, pero ang bunga na gusto ng Diyos na magkaroon ka ay madadala mo hanggang langit.
Kaya tapusin mo ang mensahe na ito upang magkaroon ka ng bagong direksyon sa iyong buhay. Magandang araw muli mga ka-Wodji. Salamat sa Diyos sa inyong pagsubaybay sa mga mensahe ng ating Diyos dito sa ating vlog na may bagong upload every Sunday 6 p.m. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako po si Kuya Mike. Ang calling po sa akin ng Diyos ay magbahagi ng kanyang salita sa paraang mas madaling maiintindihan ng mga manonood. Salamat din pala sa mga bagong members ng ating online discipleship group. Sa mga gustong mag-lead naman ng discipleship group, ay message nyo lang kami. Type nyo ang salitang lead at magre-reply kami para sa link ng registration. Meron nga pala tayong live worship service sa App Live na ginaganap every 10 a.m. ng Sunday. Pwede namin kayong ipanalangin dito pagkatapos ng service. Sa mga gustong sumamba na kasama namin ay mag-type lang kayo ng worship at paladala namin kayo ng link. Kung hindi ka pa nga pala nakakasigurado sa iyong kaligtasan, hindi ka sigurado kung matapos kang mawala sa mundong ito ay makakasama mo ang Diyos. Nako, mag-type ka ng save sa comment section at babahaginan ka namin ng mabuting balita. Okay, balik tayo sa topic. Basahin natin ang 1:15 verse 1 to 5. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana. Sapagat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Ayon sa verse 1 ay ang Panginoong Hesus daw ang puno ng ubas. Siya yung pinaka-trunk at mula sa kanya ay nakadugtong yung mga sanga. Now, pansinin natin, sabi dito, ang ama ang tagapag-alaga ng puno ng ubas. Ang ibig sabihin ng tagapag-alaga ay ang kanyang trabaho ay patabain ang lupa, diligan ang puno, alisin ang mga peste, bunutin ang mga damo at marami pang iba siyang gagawin upang maalagaan at masigurado na magbubunga ang puno. Ang isang puno ay nangangailangan ng vine dresser, yung tagapag-alaga upang ito ay mag-produce ng ubas. Ang ubasan ay tinanim, nakakaiba ang purpose kaysa sa purpose ng pagtatanim ng flower sa isang garden. Nagtatanim tayo ng flowers dahil maganda siyang tignan, iba-iba yung kanyang kulay. Pero ang ubasan ay itinatanim para makakuha ng ubas. Ang goal ay hindi makakuha ng flowers o dahon, kung hindi ang goal ay makakuha ng prutas. Magkaroon ito ng bunga at bunga ay ang ubas. Now, sabi sa talata, tayo ang sanga. So, ang trabaho natin ay simple lang. Kailangan lang nating maging tapat na nakakabit doon sa puno ng ubas. Ang puno ng ubas ay ang Panginoong Hesus. At kapag tayo ay tapat, tayo ay faithful, ay pabubungahin tayo ng Diyos. Now, makikita natin sa verse 2 na merong mga sangang hindi nagbubunga. No fruit. Ito yung ating basket number 1. Walang bunga. And then sabi din sa verse 2, nililinis ang bawat sanga na nagbubunga. So, merong sangang nagbubunga, pero konti lang. Kaya siya ay lilinisin. Ang tawag sa kanya, meager fruit. Ito yung basket number 2. And then, meron pang isang klaseng basket sa verse 2. Ang sabi dyan, ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis upang magbunga pa ng lalong sagana. So, merong sanga na mas sagana pa ang bunga. So, ito, ang tawag dito ay more fruit. Siya yung nasa basket 3. And then, sa verse 5, ito yung pinakamaganda. Ang sabi sa sanga na ito ay nagbubunga ng sagana. Ibig sabihin na siya ay ang much fruit. Mas marami siyang bunga, kaya siya ang basket number 4. Now, ito yung problema. Sabi ng ibang mga manunulat, ay 50% ng mga Kristiyano o alagad ng Panginoong Hesus ay nasa basket number 2. Meager fruit. Meron lang silang konting bunga. Tapos, merong 5% lang daw. Yun talagang nagbubunga ng masagana, yung basket number 4. Ano sa palagay mo, kaibigan? Totoo kaya itong data na ito sa iyong buhay? Paano mo i-describe ang iyong sarili? Ikaw ba ay basket 1, 2, 3,
or 4. Kaibigan, ito yung tandaan mo. Mahal na mahal ka ng Diyos. Siya yung tagapag-alaga ng puno. Sobrang committed niya na gusto niya na makita sa buhay mo yung glory niya. Gustong-gusto niyang kumilos para palaguin ka at pabungahin. Mula sa no fruit, papuntang meager fruit, papuntang more fruit, hanggang sa maging much fruit. Masaganang masagana na nag-uumapaw yung basket ng ubas na nabibless ang marami dahil sa bunga na ito. Kaya kaibigan, tanungin mo ito sa sarili. Kung mag-harvest ba ang Diyos ngayon? Gaano karami ang ubas na nasa iyong basket? Kaibigan, ito yung maganda. Hindi ka dinisenyo para magkaroon ng konting prutas o walang prutas, kung hindi nakadesign ka para magbunga ng marami. At mangyayari iyon sa iyo kung magiging tapat ka na nakakabit sa puno ang Panginoong Yesus. Sabi sa Mateo 7:20, kaya't sa kanilang mga bunga ay mga kikilala ninyo sila. Kaibigan, napakaraming huwad na tagapagturo noon. Napakaraming nagkiklaim na sila ang totoong Krisyano. Sila ang totoong spiritual. Sila ang totoong anak ng Diyos. Na sila daw ang katotohanan. Pero tignan mo, sabi ng Panginoong Yesus, makikilala mo sila sa klase ng kanilang bunga. Kung ang bunga mo ay masama, ay maaaring hindi ka nakakabit sa Panginoong Yesus. Kasi hindi ka pwedeng magbunga ng masama kung nakakabit ka sa Panginoong Yesus. Ang puno ng mangga ay hindi pwedeng magbunga ng saging. Kaya kung nakakabit ka sa mabuting puno sa Panginoong Yesus, ay magbubunga ka din ng kabutihan. Kaibigan, ng bunga ay pagkakakilanlan ng iyong spiritual na kalagayan. Kaya importante na ikaw ay magkaroon ng mabuti at masaganang bunga sa iyong buhay. Pag-aralan natin yung isang basket na walang bunga. Sabi diyan sa verse 2, sa John 15:2, He cuts off every branch in me that bears no fruit. Then sa verse 6, if you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. Now, maaaring natatakot ka kasi iniisip mo na kung ikaw ay naligtas na dahil sa iyong pananampalataya sa Panginoong Yesus, ay pwede ka pala putulin tapos itapon sa apoy. Pwede palang mawala ang salvation. Ito yung tinuturo ng marami. Kaibigan, mali yun. Kung ikaw ay totoong nanampalataya sa Panginoong Yesus, ikaw ay secured. Ikaw ay may buhay na walang hanggan na. Sabi sa 1:10:28-29, at sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay. At kailanmay, hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. Ang aking Ama na sa kanila ay nagbibigay sa akin ay lalong dakila kaysa sa lahat at hindi sila maaagaw ni numan sa kamay ng Ama. Wow, ang sabi dito, ikaw ay hindi binigyan ng panandaliang buhay o provisional na buhay o conditional na buhay. Hindi, ang sabi diyan, ikaw ay binigyan ng walang hanggang buhay. Ibig sabihin, eternal. At kapag binigyan ka ng buhay na eternal, ito ay hindi mapuputol. Bakit? Hindi ka kasi binigyan ng temporary life, kung hindi eternal life. Kailan nagsimula ang eternal life mo? Simula nung nanampalataya ka sa Panginoong Yesus. Nagsimula na yung eternal life mo. At hindi ito yung pagkatapos mo mamatay, tapos saka mo lang malalaman kung may eternal life ka o hindi. No, nagsimula na ang iyong eternal life matapos ka manampalataya sa Panginoong Yesus. At hindi yung matatapos dahil magtutuloy iyon hanggang sa kabilang buhay. Kaya tingnan mo, ang sabi ng Panginoong Yesus, kailanmay, hindi sila malilipol. Ibig sabihin, hindi magtatagumpay ang kahit ano para katanggalan ng buhay na walang hanggan. Parang sinasabi ng Panginoong Yesus, tapos na yung laban, nasa akin ka na, may buhay na walang hanggang ka na. And then, sabi niya, hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. Ang ibig sabihin sa kamay ng Panginoong Yesus, ikaw ay secured. Kahit ang sarili mo, hindi mo maiaalis sa Kanya kapag hinawakan ka niya. Dahil hindi ka lang hawak ng Panginoong Yesus, kung hindi sabi sa talata, hindi sila maaagaw ni numan sa kamay ng Ama. So, ang ibig sabihin, hawak ka na ng Panginoong Yesus, ay hawak ka pa din ng Ama. Kaibigan, walang makakaagaw sa iyo para ka mawalan ng buhay na walang hanggan. Lahat ng kasalanan mo ay pinatawad na, walang itinira. Kasi hindi ka hahawakan ng Panginoong Yesus kung hanggang ngayon ay marumi ka pa. Kaya kanya hinahawakan, kaya kanya sinesecure sa kanyang kamay, ay dahil nilinis ka na niya. Bakit? Dahil ba sa gumawa ka ng mabuti o na perfect mo ang commandments? Hindi.
Dahil ito sa nanampalataya ka sa Panginoong Yesus na nagbayad ng lahat ng kasalanan mo at ipinagkatiwala mo ang iyong kaligtasan sa Kanya, hindi sa mga gagawin mong kabutihan. Hindi mo ipinagkatiwala ang sarili mo sa iyong sarili para ka maligtas, kung hindi ipinagkatiwala mo ito sa Panginoong Yesus. Now, basahin natin itong 1:13-10. Sinabi sa kanya ni Jesus, ang napaliguan na ay walang kailangang hugasan, maliban ang kanyang mga paa, sapagkat malinis ng lubos at kayo'y malilinis na, ngunit hindi ang lahat. Ang kausap dito ng Panginoong Yesus ay ang kanyang mga alagad. Ang ibig sabihin, sila ay malinis na, napatawad na ang lahat ng kanilang mga kasalanan, ngunit hindi ang lahat. Ang ibig sabihin, merong isa na hindi nalinis. Ito ay si Judas. Si Judas ay hindi totoong nanampalataya sa Panginoong Yesus. Si Judas ay hindi totoong nagkaroon ng bagong puso na ipinanganak siyang muli, na totoong nalinis. Maaring siya ay nagpapalayas ng demonyo, maaring siya ay nagpipreach ng kaligtasan, maaring siya ay kasama sa mga Christian gathering o Christian worship service, pero maaring wala pa sa puso niya ang Panginoong Yesus. Hindi pa siya nakikipag-isa sa Panginoong Yesus. Hindi siya totoong nanampalataya sa Panginoong Yesus pagdating sa kanyang kaligtasan. Kasi ang totoong nanampalataya sa Panginoong Yesus, ang totoong ligtas, ang totoong nalinis na, ay magkakaroon ng pagbabago sa kanyang buhay. Hindi siya magiging perfect, pero siya ay magkakaroon ng bunga. Si Judas ay walang bunga dahil wala siyang faith. Ang Diyos ni Judas ay kasakiman. Kaya anong nangyari kay Judas? Siya ay itinapon sa apoy. Saan natin ito mababasa? Juan 17:12. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan. Yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan, upang matupad ang kasulatan. Sabi ng Panginoong Hesus ay iningatan niya ang kanyang mga alagad. Ang ibig sabihin ay hindi ka mapapahamak kapag hawak ka ng Panginoong Hesus. Iingatan ka niya. Pero tingnan mo anong nangyari kay Judas. Ang sabi, siya ay anak ng kapahamakan. Then sabi pa sa Mateo 3:10, at ngayon pa'y nakalagay na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong kahoy nga na hindi nagbubungang mabuti ay pinuputol at inihahagi sa apoy. Kaibigan, totoo na merong itatapon sa apoy, pero hindi ito para sa mga ipinanganak ng muli at nilinis ng Diyos at binigyan ng buhay na walang hanggan. Bakit? Dahil ang mga ipinanganak ng muli ay magbubunga at magbubunga. Kaya ang talata na ito hindi para sa mga taong wala pang relasyon sa Panginoong Yesus. Para ito sa mga taong hindi nila ipinagkatiwala ang kanilang kaligtasan sa Panginoong Yesus. Kaya nga, nasyak yung mga Pariseo dahil akala nila sila yung maliligtas dahil sa kanilang mahigpit na pagsunod sa mga kautusan at feeling nila kaya nila maging mabuti sa pamamagitan ng kanilang paggawa ng kabutihan sa sariling lakas. Pero sila ay napahamak dahil ang kaligtasan ay hindi nila ipinagkatiwala sa Panginoong Yesus. Ipinagkatiwala nila ang kanilang kaligtasan sa kanilang good works. Kaibigan, maaaring ikaw ay miyembro ng isang relihiyon o maaaring umaattend ka sa isang church, pero kung wala ka pang bunga, ay baka mamaya hindi ka pa konektado sa puno, ang Panginoong Yesus. Ang totoong anak ng Diyos ay magkakaroon ng bunga. Now, tingnan natin, anong pwede nating gawin upang tayo ay magkaroon ng masaganang bunga? Meron lang tayong 3 point na pag-uusapan ngayon. Ito ay ang salitang C. S-E-A. So, S, set yourself up for pruning. E, embrace discipline. A, abide in Christ steadfastly. So, number 1, set yourself up for pruning. Sabi sa 1:15:2, inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Ang sabi sa talata ay merong isang klase ng sanga na meron naman siyang bunga, kaya lang kailangan siyang putulan at linisin. Para sa ang purpose? Para siya ay magbunga pa ng lalong sagana. Kung siya ay basket number 2 na merong konting bunga, siya ay puputulan at lilinisin upang mamunga pa siya na mas marami at maging basket number 3. Na-realize ko merong mga bagong umuusbong na shoot sa puno. Ang tawag sa kanila ay sucker shoots. Itong mga umuusbong na ito na maliliit na sanga ay sumisipsip sa nutrients
at energy na kailangan para sa pagpapabunga ng ubas. Kaya ang ginagawa ng tagapag-alaga o nung vine dresser ay nagpo-pruning siya o nagpuputol ng mga sucker shoots, damo at iba pang pwedeng kumuha ng energy at nutrients ng mga sanga na may konting bunga. Ikaw at ako ay ipinanak na muli upang magkaroon ng bunga. Pero hindi tayo magkakaroon ng bunga hanggang hindi tayo dadaan sa masakit na pagpuputol o pruning process. Maring ang isang ubasan ay puno ng makapal at maraming dahon. At ang tingin mo, ang ganda-ganda nitong tignan dahil green na green. Kaibigan, ang goal ay hindi magkaroon ng dahon. Ang goal ay magkaroon ng bunga. Kaya minsan, tatanggalin yung mga hindi kailangan na dahon na tumatakip sa araw para mainitan yung mga sanga. Bakit? Ang goal ay bunga at hindi mga dahon. Ang goal ay hindi ka maging happy o hindi magkaroon ka ng pagbabago. Kaya minsan, masakit dahil magpuputol ang Diyos ng mga hindi kailangan sa ating buhay. Magpuputol ang Diyos ng mga bagay na pipigil para tayo mamunga. Kaibigan, ikaw ba ay dumadaan sa pruning ngayon? Huwag kang mag-alala dahil ang Diyos ay hindi basta nagpuputol. Alam niya yung ginagawa niya. Sobrang accurate ng plano niya sa buhay mo para maging katulad ka ng Panginoong Yesus. Tatanggalin niya lang yung mga bagay na hahadlang para magkaroon ka ng bunga. Halimbawa, maaring hayaan niya na magkaroon ka ng mga challenges sa trabaho. Pwedeng ikaw ay ma-demote o matanggal o kaya pwedeng ma-bypass ka sa isang promosyon na sobrang pinaghirapan mo, sobrang overtime, sobrang stress. Ang pamilya mo hindi mo na mabigyan ng time. Wala ka na ring time sa Diyos. Wala ka na ring time para kilalanin siya. Kaya anong gagawin ng Diyos? Ipapakita niya sa iyo na hindi yan ng totoong success. Puputulin niya yung mga bagay na iyan. Ang totoong success ay ang iyong pagbabago, ang iyong character, ang iyong pagbubunga. Tandaan natin na ang pruning ay masakit, pero ang goal ay hindi para tuluyan tayong wasakin o hindi para tayo ay ituwid. Maaari niyang gamitin yung mga circumstances, failures, conflicts sa mga relasyon, karamdaman at iba pang trials para lamang tayo magbunga. Pwede ang isang tao ay makaranas ng magkaroon ng financial na problema. Pwedeng hayaan ng Diyos na makaranas ang isang tao ng emptiness kahit pa meron na siyang mga mamahaling bagay na gusto niya. Pwedeng i-allow ng Diyos na magrebelde ang iyong mga anak, na mapariwala sila para makapag-isip-isip ka kung ano ang dapat mong priority. Ang pruning process ay pwedeng magtagal. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, tapos na ako sa pruning process. Mali, kaibigan. Habang tumatagal ang puno ng ubas ay mas lalo itong nangangailangan ng pruning. At wala itong katapusan. Bakit? Kasi kailangan natin lumago. Kailangan natin magbunga. Kailangan natin magpatuloy na mag-improve para sa ikararangal ng Diyos sa ating buhay. Kaibigan, ikaw ba ay nasa pruning process ngayon? Tandaan mo na ang purpose ay hindi para sa iyong pain, kung hindi para sa iyong gain. Para ikaw ay magbunga para sa glory ng Diyos. Si David, alam na alam niya ito. Sabi niya sa Psalms 119:67 at 71, nang ako'y hindi nyo pa pinarurusahan, ako'y lumayo sa inyo. Ngunit ngayon sinusunod ko na ang inyong mga salita. Mabuti na pinarusahan nyo ako dahil sa pamamagitan nito natutunan ko ang inyong mga turo. Kaibigan, gusto bang mamunga? Walang ibang paraan kung hindi kailangan mo at ako na dumaan sa pagpuputol ng Diyos. Masakit ito, pero kailangan natin itong pagdaanan upang mas lalo pa tayong lumago. Ang pruning ay hindi parusa para kawasakin, kung hindi ito ay pag-iingat sa iyo ng Diyos o proteksyon mula sa mga bagay na makakasira sa iyo. Nakakalungkot kasi may mga Kristiyano na nagagalit sa Diyos at lumalayo dahil ini-interpret nila ang pruning na galit ang Diyos sa kanila at pinaparusahan sila. Mali, kaibigan, dahil sa totoo lang ay ayaw ng Diyos na ikaw ay maparusahan at tuluyang mawasak. In fact, ang Panginoong Yesus ang sumalo ng parusa na dapat para sa iyo at sa akin. Sinalo niya iyon sa krus. Mahal ka niya at huwag mo isipin na pinaparusahan ka niya para saktan, kung hindi ito ay pag-iingat niya sa iyo. Ang tawag dito ay pruning. Na-realize ko may mga ministry na gusto ko, gaya ng D-group ko sa kapulisan, Bible study sa mga company, pero tinanggal ito ng Diyos.
hindi para saktan ako o pahinain ng aking loob, kung hindi meron siyang gustong gawin ko upang mas magkaroon ako ng bunga. At ito nga yung Wotji Online Ministry. Pero may tendency na tignan ko ito as parusa o isipin na galit ba sa akin ng Diyos kaya kinuha niya ito? Pero na-realize ko na hindi pala ako kailangan magtampo. Ang kailangan ko palang isipin ay hanapin kung ano yung bagong pinto na binubuksan sa akin ng Diyos. At hindi ipilit yung pinto na sinasarado niya. Sapagkat sa ibang pinto niya ako gustong papuntahin. Sabi nila, yung pruning daw sa unang tingin ay parang magiging sagabal sa iyong paglago. At iniisip ko, tama ito kasi inisip ko noon na maganda na yung aking ministry. Okay na ako doon. Pero ang layunin pala ng pruning ay hindi para makontento ka sa good. Kung hindi para maibigay ng Diyos sa iyo yung mas best. Kaya nga parang madaya dahil sa unang tingin ay parang inaalis ng Diyos sa iyo yung good na. Pero huwag kang magpadaya sa dyablo dahil nakahanda yung best na gustong ibigay sa iyo ng Diyos. Kung hindi mo ipipilit yung good na tinatanggal niya. Kaya kaibigan, mag-ingat ka dahil minsan iniisip mo na yung buhay mo ay good na. Meron kang pamilya, meron kang lumalago mga negosyo, dumadami ang ari-arian, magagarang kotse at tuwan-tuwa ka kasi abalang-abala ka sa lumalagong business o career mo. At akala mo yan yung buhay na fulfilling. Kaibigan, kung hindi ang Diyos ang center ng buhay mo, ay hindi magkakaroon ng meaning ang lahat ng ginagawa mo. Hindi ka magkakaroon ng lasting satisfaction. Bakit? Kasi hindi pa yan ng best na hinanda sa iyo ng Diyos. Ang best na hinanda niya sa iyo ay magkaroon ka ng malapit na relasyon sa Kanya, lumalagong pagmamahalan sa Kanya at lumalagong bunga. Kaibigan, dahil ang gusto ng tagapag-alaga ng ubasan ay magkaroon tayo ng mas malalaking size ng ubas at mas marami, ay may pagkakataon na puputulin niya yung mga bad habits na yan. Attitude, maling relasyon, maling priorities, at kahit anong bagay na nakaka-distract sa atin para tuparin natin yung mas mataas nating calling para sa ating buhay. May isang magaling na sculpture, gumawa siya ng isang napakagandang elepante na gawa sa inukit na bato. Tinanong siya kung paano niya nagawa ang ganong kagandang elepante na buhay ang itsura at kasing laki ng elepante. Alam mo, sabi niya, simple lang. Just chip away everything that does not look like an elephant. Kaibigan, ganon din ang Diyos. Puputulin niya ang anumang bagay sa iyo na hindi kamukha ng Panginoong Yesus upang habang tumatagal ay nagiging katulad ka na ng Panginoong Yesus. Sabi ni Amy Carmichael, a wise master never wastes his servant's time. No matter what happens to us, God is not wasting our time. He is educating us. He is improving us. He is molding us. Kaibigan, ang pruning ang susubok sa iyong pananampalataya. Susubukin niya kung ang pananampalataya mo ba ay ginto, pilak o mamahaling bato. O ito ay isang kahoy lang, damo o dayami. Sabi sa unang Korinto 3:12-15, may nagtatayo na gumagamit ng ginto, pilak o mahalagang bato. Mayroon namang gumagamit ng kahoy, damo o dayami. Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghukom, sapagkat mahahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. May nagsabi, the worthiness of the ship is not determined while it lies in the harbor, but when it rides the waves of a storm. Kaibigan, ang pananampalataya natin ay masusubukan kapag dumadaan na tayo sa bagyo. Kaya kapag nakita natin na ang pananampalataya natin ay hindi gawa sa ginto, pilak o mahalagang bato, at ito ay gawa lang sa damo, kahoy, madaling mawala, madaling magtampo, madaling mahulog sa kasalanan, madaling magmahal sa Diyos-Diyosan at puno ng pagpapanggap lang, ay pagsisihan mo ito at simulan mo na hanapin ng Diyos sa buhay mo. Noong Great Depression sa Amerika ay merong lalaki na nawalan ng trabaho. Naubos ang kanyang naipon, pati bahay niya ay narimata. Yung kanyang kalungkutan ay lalo pang nadagdagan dahil biglang namatay ang kanyang asawa. Ang natira na lang sa kanya ay ang kanyang pananampalataya. Isang araw habang naglalakad siya, nung naghahanap siya ng trabaho, ay may nakita siya na mga nagtatrabaho sa isang construction. Gumagawa sila ng isang church building. Tapos yung isang manggagawa, hinuhugisan niya yung isang piraso ng bato. Ang shape nito ay triangle. Tapos nagtanong yung mama, saan niyo po ilalagay ang triangle na iyan? Then sabi ng manggagawa, nakikita mo ba yung nasa taas ng building na iyon?
yung malapit na butas doon na ang hugis ay triangle, doon ko ito ilalagay. Hinuhugis ko ito dito sa baba para iakyat ko doon para lumapat sa taas. Alam mo, tumulo yung luha ng mama at sabi niya, "Totoo Lord, hinuhugis mo ako dito sa baba para ako ay lumapat dyan sa taas sa piling mo." Kaibigan, hindi ko alam kung anong pinuputol ng Diyos sa iyo, pero magtiwala ka na ginagawa niya ito upang mas lalo kang magbunga, upang mas lalo kang lumapat doon sa kaharian ng Diyos. At balang araw, sasabihin sa iyo ng Diyos, "Ito yung aking masterpiece. Ito yung aking anak. Siya ay hinulma ko, hinugisan ko siya na maging katulad ng Panginoong Yesus." Kaya kaibigan, simulan mo tanggalin yung mga bagay na sumisipsip ng energy o nagiging dahilan para hindi ka magbunga sa kaharian ng Diyos. Number 2, paano ka magkakaroon ng masaganang bunga? Hindi mo lang ihanda ang iyong sarili sa pruning ng Diyos, kung hindi embrace discipline. Yayakapin mo ang gagawin niyang pagdidisiplina sa iyo. Sabi sa 1:15:3, "Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Ang isang sanga ay hahaba at lalaki. Kaya lang, hindi ito pupunta ng kusa sa dapat niyang kalagyan. Kapag hinayaan mo lang ito, ay gagapang ito pababa sa lupa at matatabunan siya ng dumi, putik at basa. Pero yung tagapag-alaga, ang gagawin niya ay itataas niya ang sanga, huhugasan ito at ipapatong sa trellis upang siya ay magbunga ng maayos." Ang ibig sabihin, kahit na nilinis na tayo ng Diyos, ay may tendency tayong hindi sumunod sa Kanya. May tendency tayong magrebelde sa Kanya at marumihan ulit na makaapekto sa ating fellowship sa Kanya. Kaya ang gagawin niya ay didisiplinahin niya tayo at itutuwid upang malinis muli at makabalik ang fellowship sa Kanya. Ang isang anak na hindi sumunod sa magulang at nagtatakbo sa labas ng bahay at naglaro sa ulan, napuno ng putik ang kanyang damit at ang kanyang buong katawan, ay hindi nangangahulugan na hindi na siya miyembro ng pamilya ng kanyang magulang. Pero kapag tinawag siya ng kanyang magulang para kumain na, ay hindi agad siya papaupuin doon sa hapagkainan, kung hindi papaliguan muna siya at papalitan ng bagong damit bago siya makakain kasama ng kanyang magulang. Ganon din naman, kung ikaw ay naging anak na ng Panginoong Yesus, ikaw ay may buhay na walang hanggan na. Kapag nagkasala ka, ay hindi mawawala ang pagiging anak mo ng Diyos. Hindi mawawala ang iyong relasyon sa Kanya. Pero maapektuhan ang iyong fellowship sa Kanya. Makakaramdam ka na parang ang layo-layo ng Diyos sa iyo. Pero the moment na umamin ka at pinahayag mo ang iyong kasalanan sa Kanya, ay lilinisin ka niya ulit at patatawarin at mabubuo uli ang inyong fellowship. Kaibigan, didisiplinahin ka ng Diyos para ka maituwid at para maibalik ang iyong fellowship sa Kanya. Mahal na mahal ka niya at ayaw niyang patuloy kang lumayo sa Kanya. Ayaw niyang mapahama ka dahil sa pagsuway mo sa Kanya. Ang gusto niya ay magkaroon ka ng bunga, magkaroon ng pagbabago sa iyo at maranasan mo yung buhay na kasiyasiya. Kaibigan, naglalaro ka ba sa putikan? Hayaan mo na linisin ka ng ating Diyos. May mga pagkakataon na didisiplinahin ka niya para makuha niya ang iyong atensyon. Huwag kang magtampo sa Kanya dahil ang disiplina ay nakadesign para ma-realize mo ang iyong pagkakamali at upang bumalik ka sa tamang landas. Sabi sa mga Hebreo 12:11, "Habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa kundi naghihinagpis. Ngunit pagkatapos nyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay." Kaibigan, alam ng Diyos ang plano niya sa iyo at ito ay mabuti at yung mga ginagawa niya na disiplina sa iyo ay para iyon mailagay ka niya sa isang lugar kung saan ikaw ay mapapabuti. Gagamitin niya rin ang kanyang salita para makuha niya ang iyong atensyon. Sabi sa mga Hebreo 4:12, "Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso." Kaibigan, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Nakita ko ito ng paulit-ulit at ng maraming beses. Palagi ko nababasa yung mga comments sa ating vlogs na dumadaan daw sila sa isang pagsubok o pruning o disiplina ng Diyos. Tapos mapapanood nila yung mensahe ng Diyos sa ating vlog at sabi nila, "Ako ito, kinakausap ako ng Diyos
at ako ay nagsisisi na. And then sasabihin nila na patuloy silang nagbabago habang sila ay nanonood ng vlog. Now, dahil ba yun sa maganda yung pagka-edit ng video? Dahil ba yun sa maganda yung pagkakapaliwanag? Hindi. Dahil yun sa buhay at mabisa ang salita ng Diyos. Tumatagos ito sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu. Kaya nga, hindi aksidente na napapanood mo ito, kaibigan, dahil ikaw mismo ang kinakausap ng Diyos ngayon. Lahat na nakakapanood ng mensahe na ito na nanggagaling sa salita ng Diyos ay kinakausap ng Diyos mismo. Kapag nag-aayos tayo, naglilinis tayo ng ating sarili, tumitingin tayo sa salamin, inaayos natin yung ating buhok kapag nakikita nating magulo. Kapag may dumi naman tayo sa mukha, ay nililinis natin ito. Ganon din, kung gusto mo lumago, magbunga, titignan mo kung ano ang mga kailangan mong linisin sa iyong sarili. Paano mo yun makikita? Kailangan mo ang Bible. Ito ang salamin mo para makita mo kung ano ang iyong babaguhin. At kapag hindi ka tubingin sa salamin, ay gagamit ang Diyos ng ibang paraan para makita mo ang mali mong ginagawa. Ang gagamitin niya ay pagdidisiplina o pagtutuwid sa iyo. Maaaring tinatanong mo, ano ba ang kaibahan ng discipline at pruning? Maaaring parehas silang masakit at parehas na magre-resulta ng mabuti para sa atin. Kaya lang, ang kaibahan nila ay ang disiplina ay resulta ng kasalanan. Pero ang pruning ay nanggagaling sa problema natin sa sarili. Ang pruning ay sinasabi sa iyo ng Diyos na bitawan mo ang mga bagay na iyan na nagiging hadlang para magawa mo ang purpose ng Diyos para sa buhay mo. Maring hindi ito kasalanan gaya ng trabaho, pero kung yung trabaho na yan ang nagiging dahilan para mawalan ka ng time sa Diyos, ay puputulin niya ito. Kaya, kaibigan, hindi mo kailangan manatili sa kung nasaan ka ngayon. Lumapit ka sa Kanya. Huwag mo nang antayin na ikaw ay disiplinahin niya. At kung didisiplinahin ka niya, naku, alalahanin mo na hindi ito para putulin ka at ihiwalay sa Kanya ng tuluyan. Kung hindi, gusto Kanyang iligtas at i-restore. Ang intention niya ay palaguin ka at pabungahin. Kaibigan, panahon na para tumayo ka at magbago. Simulan mo lumapit sa Diyos. Sabi sa mga awit 94:12-13, O Panginoon, mapalad ang tao na iyong sinusupil at tinuturuan ng iyong kautusan upang mabigyan siya ng kapahingahan mula sa mga araw ng kaguluhan hanggang ang hukay para sa masama ay maihanda. Kaibigan, darating ang araw ng kaguluhan, kaya't ngayon pa lang ay sinusupil ka na o dinidisiplina ng Diyos. Nais niyang mag-decide ka na ituwid na ang iyong buhay at hayaan na ang Diyos ang masunod sa iyong buhay. At kapag dumating ang araw ng kaguluhan, ikaw ay meron ng peace dahil meron ka ng lumalagong relasyon sa Diyos. Merong isang bata, aksidente, na nakainom siya ng maraming sleeping pills mula sa medicine cabinet ng kanyang mga magulang. Alam mo, sabi ng doktor sa magulang, huwag niyong patutulugin ng bata sa loob ng 8 oras mula ngayon. Kahit pa puyat na siya. Kung kinakailangan siyang sampalin nyo. Kung kinakailangan siyang saktan nyo. Kailangan niya ang pain para siya makasurvive. Kaibigan, kailangan mo at ako ng pain para tayo makasurvive ng merong masaganang bunga sa ating spiritual journey. Kaya nga huwag kang magalit sa Diyos kung ikaw ay dinidisiplina niya. Narealize ko na dinidisiplina tayo ng Diyos dahil mahal niya tayo. Dinidisiplina tayo ng Diyos dahil gusto niya tayong mag-mature. Dinidisiplina tayo ng Diyos dahil gusto niya tayong ma-stretch sa ating capacity para maabot natin yung ating full potential. Dinidisiplina niya tayo upang manatili tayo sa tuwid na daan. Dinidisiplina niya tayo upang lumago ang ating pananampalataya. Dinidisiplina niya tayo upang tayo ay malinis at maingatan sa kasalanan. Kaibigan, ang resulta ng discipline ay holiness at maturity. Kaya nga sa Santiago 1:2-4, sabi rito, mga kapatid ko, ituring ninyong buong kagalakan kapag kayo'y nahaharap sa sari-saring pagsubok. Yamang inyong nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. At inyong hayaan na malubos ng pagtitiis ang gawa nito upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Grabe, no? Sabi dyan, kung tayo pala ay dinidisiplina, kahit na masakit, ano ang sabi dyan? Ituring ninyong buong kagalakan. Kapag nahaharap sa sari-saring pagsubok, yung pagsubok pwedeng consequence na ating kasalanan. Pwedeng testing ng Diyos at pwedeng disiplina niya
Pero sabi, magalak tayo. Bakit? Sabi diyan ay magbubunga ito ng pagtitiis sa atin at pananampalataya at darating yung araw ay magiging sakdal tayo at ganap. Ibig sabihin, lalago tayo at magmamature. Kaya kaibigan, yakapin mo kahit hindi madali, ay tanggapin mo ang disiplina ng Diyos at ikaw ay patuloy na magbubunga. And lastly, number 3, paano tayo magbubunga ng marami? Abide in Christ steadfastly. Manatili tayo sa Panginoong Hesus kahit anong mangyari. Sabi sa 1:15, 4-5, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang mananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Kaibigan, kung gusto mo mapuno ng bunga ang iyong basket, ay manatili ka sa Panginoong Hesus. Huwag kang hihiwalay, huwag kang lalayo sa kanyang kalooban. Huwag kang magtatampo kung hindi patuloy kang lalapit sa kanya kahit anong mangyari. Ang sinasabi sa iyo ng Panginoong Hesus ngayon ay mabuhay ka sa paraan na at home ka sa kanya. Narealize ko na yung salitang manatili ay mahigit 10 beses na inulit sa John chapter 15. Tapos sabi pa sa John 15:8, sa pamamagitan nito ay naluluwalhati ang aking Ama na kayo'y magbunga ng marami at maging mga alagad ko. Ang sabi dito ay mabibigyan mo ng glory ang Diyos kung ikaw ay magbubunga ng marami dahil magpapatunay ito na ikaw ay totoong alagad niya. Kaya nga kung sinasabi mo na ikaw ay alagad ng Panginoong Hesus, ay ang susunod na titignan mo sa iyong buhay ay kung nagbubunga ka ba. Kasi ang totoong alagad ng Panginoong Hesus ay follower. Sumusunod, hindi humihiwalay. Kung anong ginagawa ng Panginoong Hesus, ayun din ang gagawin mo. Kung saan pupunta ang Panginoong Hesus, ayun din ang pupuntahan mo. At kapag ginagawa mo iyon, ay magbubunga ka. Pero kung hindi ka nagbubunga, ang ibig sabihin ay hindi ka sumusunod sa Kanya. Mayroon kang ibang direksyon. Kaya nga tingnan natin ang ating sarili. Meron bang mga bagay na pinapasunod sa atin ng Panginoong Hesus, pero hindi natin ginagawa? Kaibigan, ang follower ay follower. Kapag sinabi ng Panginoong Hesus na magbahagi ka ng mabuting balita, ay magbabahagi ka. Kapag sinabi ng Panginoong Hesus na magpatawad ka, ay magpapatawad ka. Kapag sinabi ng Panginoong Hesus, bitawan mo yan. Dahil hindi ka dyan lalago, ay bibitawan mo yan. Pag sinabi ng Panginoong Hesus na gumawa ka ng alagad, ay gagawa ka ng alagad. Yun ang follower. Yun yung nananatili sa Panginoong Hesus. Sila yung mga nagbubunga at kung meron kang bunga, ay magbibigay ito ng kaluwalhatian sa Diyos. Kaya nga, ang pananatili sa Panginoong Hesus ay hindi isang option. Hindi ito suggestion. Kung hindi ito ay isang utos. Para sa ang purpose? Upang ikaw ay magbunga ng sagana. At sa kabaligtaran, kung hindi ka mananatili sa Panginoong Hesus, ay yung basket mo ay mananatiling walang laman. At hindi mo mabibigyan ng glory ang Diyos sa iyong buhay. Tandaan mo kaibigan, na kung hiwalay ka sa Panginoong Hesus ay wala kang magagawa. Hindi ka magkakaroon ng bunga sa sarili mong kalakasan. Sabi sa 2 Corinthians 3:5, hindi sa kami ay may kakayahang mula sa aming sarili upang angkinin ang anuman na nagmula sa amin, kundi ang aming kakayahan ay mula sa Diyos. Kaibigan, ang Christian life ay supernatural life. Hindi natin ito kayang isabuhay kung hindi tayo magdedepende sa Panginoong Hesus. Kaya nga ililigtas ka niya na muna bago ka pa makagawa ng good works. Kasi hindi ka makakagawa ng good works kung wala pa siya sa iyong puso. Walang magbibigay sa iyo ng kakayahan. And then mananatili ka sa Kanya. Kasi kung hindi, lahat ng attempt na gagawin natin sa pagbabago ng ating character ay hindi magkakaroon ng bunga. Lahat ng gagawin nating attempt para maglingkod sa Kanya ay hindi magkakaroon ng pangmatagalang bunga kung ginagawa natin ito sa sarili nating lakas. Maraming nagtuturo ang nagsasabi, maging positive thinker ka lang, kaya mo yan. Meron kang natatagong lakas at potensyal, kailangan mo lang itong i-unlock at magtatagumpay ka. Meron kang kapangyarihan, yan ang sinasabi ng mga motivational speaker. Laliman mo, hanapin mo ang iyong sarili at laliman mo ang pagtuklas sa iyong mga abilidad at magtatagumpay ka. Mali kaibigan, hindi ang tinuturo ng Panginoong Hesus. Ang tinuturo niya ay manatili ka sa Kanya at siya ang magbibigay ng lakas sa iyo. Siya ang magpapabunga. Ang sabi niya sa verse 5, ang nananatili sa akin at ako sa Kanya ang siyang nagbubunga ng sagana. Kaibigan, hindi ko alam sa iyo, pero
Ako kung magbubunga na rin lang ako, gusto ko yung sagana na. Ayoko ng peking bunga. Ayoko ng nagpapanggap na bunga. Ang gusto ko ay totoong bunga at masagana na nanggagaling sa Diyos. Ayoko ng bunga na temporary lang. Ang gusto kong bunga ay galing sa Diyos na madadala ko sa langit. Kaibigan, pakiramdam mo ba ay napapalayo ka sa Diyos? Marahil napapabayaan mo na ang mga spiritual discipline na dapat na ginagawa mo. Tandaan mo na ang isang sanga na nahiwalay sa puno ay matutuyo at mabubulok. Kaya kaibigan, simulan mong palakasin muli ang connection mo sa Panginoong Yesus. Manatili ka sa Kanya. Lumapit ka sa Kanya. Tingnan mo, anong sabi niya kapag lalapit ka sa Kanya? Sabi sa Santiago 4:8, lumapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. May narinig ako, sabi niya, parang ang layo ni God. Parang lumalayo siya sa akin. Kaibigan, hindi siya lumalayo sa iyo. Ikaw ang hindi lumalapit sa Kanya. Siya ay nandyan lang. Inaantay ka niya lumapit sa Kanya. At kapag lumapit ka sa Kanya, anong pangako niya? Lalapit din siya sa iyo. Yun ang sabi sa verse. Kaya nga, itong encouragement sa atin, kaibigan. Ang trabaho natin ay hindi mag-produce ng bunga. Gagawin ko ito, gagawin ko yan, tapos magkakaroon na ako ng bunga. Susupilin ko ang aking sarili, gagalingan ko ang aking pag-control sa aking temper, at boom, babait na ako. Magiging mapagmahal. Kaibigan, mali. Hindi mo ito trabaho. Ang trabaho natin ay hayaan na lumabas ng kusa ang bunga sa atin sa pamamagitan ng pananatili natin sa Panginoong Yesus. Ang sabi sa talata ay mananatili tayo na nakakabit sa puno, at kung nakakabit tayo sa puno, ang Panginoong Yesus ay ang Diyos na vine dresser ang siya magpapabunga sa atin. Kaibigan, gaano ka ka-intimate sa Panginoong Yesus? Nagugugol ka ba ng panahon para mas makilala mo siya ng gusto? Gaano mo siya kamahal? Paano mo nakikita yung pagmamahal niya sa iyo araw-araw? Paano nagiging ganap sa puso mo ang kanyang pagmamahal? Kaibigan, kailangan mo maging faithful sa Panginoong Yesus. Walk with Jesus day by day, moment by moment. At anong gagawin ng Diyos? Pabubungahin ka niya. May nagsabi, faithfulness is our obligation. Fruitfulness is God's concern. It's not a matter of me trying to get some fruit to flourish. My job is to trust and obey and abide, and He will grow His fruit in me and through me. Kaibigan, nararanasan mo ba ito ng personal, o yung experience mo ay 5 years ago pa o 10 years ago pa? Pero sa araw-araw, hindi mo siya nararanasan. Kaibigan, kung hindi lumalago ang pagkakilala mo sa Kanya sa araw-araw, ay hindi mo marirealize at mararanasan kung gaano Kanya kamahal araw-araw din. Na hindi ka matututong magbilang ng iyong blessing. Na hindi mo ma-appreciate yung grace niya sa iyo. Araw-araw hindi mo makikita yung kasalanan mo na pinatawad niya. Bakit? Kasi hindi ka nananatili sa Kanya. Kaya hindi mo nakikita kung gaano siya kabanal. Kaya kaibigan, palagi kong pinapaalala sa inyo kung gaano kayo kamahal ng Diyos at kung gaano niya ninanais na lumago yung relasyon mo sa Kanya. Maaring maglingkod ka sa Kanya dahil takot ka sa Kanya, o maaring iniisip mo na ito ay isang obligasyon. Pero kaibigan, gusto Kanya magkaroon ng bunga sa iyong paglilingkod sa Kanya. Hindi dahil sa natatakot ka o hindi dahil sa responsibilidad mo ito, kung hindi dahil sa mahal mo siya. At kapag yung pagmamahal mo sa Kanya ay naging ganap, ay patuloy kang lalago at mamumunga ng sagana. Yun yung sinasabi sa verse na kusang lalabas sa iyo, yung bunga, dahil mahal na mahal mo ang Diyos. Wala kang ginawang effort para pabungahin ang sarili mo, kung hindi ang nagpabunga sa iyo ay ang Diyos, dahil sa pananatili mo sa Panginoong Yesus. Sabi ni Tommy Tenney, God is calling you to a new level of intimacy. If you dare to answer His call, the Lord will reveal a fresh part of His character. He will pull you so close that you will be breathing the very rarefied air of heaven. The only way to the place David called the secret place is through the door of focused worship. When you lay aside every distraction and focus your body, soul, and spirit upon God. When His presence becomes so strong that you are oblivious to everyone and everything else around you, then you will never recover from this.
Grabe, nakaka-addict ang Diyos. Kapag binigay mo ang buong puso, ang buong katawan mo, ang buong kaluluwa mo at ng buong espiritu at ng buong lakas mo sa Kanya, ay talagang makikilala mo siya ng lubusan, magiging close ka sa Kanya, nakaka-addict ito, madedelight ka sa presence niya. At ang lahat ng nasa paligid mo ay magiging parang walang halaga na. At kapag yun ang nangyari sa iyo, ay magbubunga ka ng sobrang dami. Kaya kaibigan, tanungin natin ito sa sarili. Kapag nananalangin ka ba, ay parang napipilitan ka lang? Kapag nagko-quiet time ka ba, ay parang obligasyon o isang task na dapat gawin? Kaibigan, sobrang rewarding ng pakikipag-usap natin sa Diyos. Kaya nga, enjoyin mo yung presence niya. Mag-google ka ng time. Pakinggan mo yung sinasabi niya sa iyo sa pamagitan ng Bible. Pakinggan mo yung sinasabi sa iyo ng Diyos tuwing ikaw ay nag-worship. Habang nagbababad ka sa presensya niya, ay naa-absorb mo ang kanyang character. At ikaw ay nababago. May isang pastor, ang pangalan niya ay si Richard Wurmbrand. Nung siya ay nasa isang kulungan, ay nakasama niya sa isang selda ang isang communist na bata na galit sa Christianity. Nung panahon na iyon, yung rasyon ng pagkain ay sobrang madalang doon sa kulungan. Pero si Wurmbrand, kapag dumarating yung tinapay, ay binabahagi na niya lagi yung atheist. Isang araw ay nagkukwento si Wurmbrand doon sa atheist patungkol sa Panginoong Yesus. Alam mo, sabi nung atheist, kung kagaya mo ang Panginoong Yesus, gusto ko siyang makilala. Grabe, no? Ganun yung bunga na gusto ng Diyos sa buhay natin, na nag-uumapaw yung pagmamahal ng Diyos sa ating puso, na dumadaloy palabas para mahalin din ng iba, para abutin natin sila, para sila ay maligtas din. Kaibigan, merong formula kung paano ka magkakaroon ng bunga. Hindi ito yon. U plus U equals 0. Walang bunga ito, pero ito yung tingnan mo. U plus Christ equals much fruit. Kaya nga, tingnan natin itong discipleship journey natin. Kung makikita mo, ito ay pabilog. Nagsisimula ito sa no, papuntang grow. Tapos papuntang go, and then balik sa no, balik sa grow, tapos balik sa go, tapos balik ulit sa no. Paikot-ikot lang ito. Ang ibig sabihin, nagsimula tayo na makilala ang Panginoong Yesus. Ito yung no. Pero hindi magtatapos ito sa pagtanggap mo sa Panginoong Yesus. Okay na ako, saved na ako. Mali kaibigan, nagsisimula ka pa lang sa walang katapusang pagpapalago mo sa iyong relasyon sa Diyos. Araw-araw ay kikilalanin mo siya. Magugugol ka ng oras para sa iyong personal worship sa Kanya. Sisikapin mo na sumunod sa Kanya sa pamamagitan ng pagpapasakop mo sa banal na Espiritu. At habang nakikilala mo ang Panginoong Yesus, ay nagkakaroon ka ng passion na mag-grow at mamunga ulit. Pupunta ka sa pangalawang yugto dito sa grow, ay lalago lalo ang pagmamahal mo sa Diyos. Sasali ka sa isang online discipleship group. Ito ang tutulong sa iyong mamunga palalo. Dito sa discipleship group ay tutulungan tayo ng ating D-group leader. Sasanayin tayo na gumawa ng alagad. Ituturo sa atin yung biblical foundation. Mas maiintindihan natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Mas maiintindihan natin yung plano ng Diyos para sa atin. At hindi lang yon, meron din tayong Wednesday equipping na kung saan ay mas maihahanda ka sa paglilingkod sa Diyos. Tutulungan ka ng iyong D-group leader na magkaroon ng mas marami pang bunga. And then, hindi ka mananatili dito sa grow, kundi pupunta ka sa susunod na yugto, yung go. You will make disciple-making leaders. Magme-mentor ka din ng iba. Kung paano ka dinidisciple ng iyong D-group leader, ganun mo din i-disciple ng iba upang sila naman ay gumawa din ng alagad. Palalakasin ka at sasanayin ng iyong D-group leader para makatawid ka mula sa grow papuntang go. Dito sa go ay mas lalo kang lalago at mamumunga dahil matututo ka maglingkod sa Diyos dahil sa pagmamahal mo sa Kanya. And then habang naglilingkod ka, ay patuloy ka naman na pupunta sa no ulit. Patuloy ka magpapalago sa Diyos, hindi ka titigil. Mananatili ka sa Panginoong Yesus. Hindi mo sasabing, okay na ako, nagsiserve na ako, gumagawa na ako ng alagad. Hindi. Mananatili ka sa pagpapalago ng iyong intimacy sa Kanya. Kaibigan, paikot-ikot lang ito. Wala itong katapusan. Matatapos lang ito kapag naroon na tayo sa langit. Ito ang ibig sabihin na nananatili tayo sa Panginoong Yesus. Ang ibig sabihin, walang katapusan ang pagkilala natin sa Kanya. Ito yung no. Walang katapusan ang pagpapalago natin. Ito yung grow. At walang katapusan ang paggawa natin ng alagad. Ito yung go. At kapag ginagawa natin ito, ay pabubungahin tayo ng Diyos
ng sobrang dami. Kapag ang relasyon mo sa Diyos ay mas lalong lumalalim at mas lalong lumalakas, ay mas lalo mong nalalaman yung standard niya sa kabanalan. Mas lalo kang nagiging sensitive sa tama at mali. At kahit na minsan may tendency ka na gawin yung mali, pero dahil sa ang lakas ng relasyon mo sa Kanya, sobrang na-enjoy mo yung presence niya, meron kayong malalim na pagmamahalan ng Diyos, ay ito yung magtutulak sa'yo para bumalik ka sa tamang landas at nagkakaroon ka din ng kakayanan na humindi sa kasalanan. At dahil dito ay nagbubunga ka ng kabaitan, ng pagmamahal, ng gentleness, patience, and self-control para sa glory ng Diyos. Hindi ka magiging perfect. Minsan magagalit ka, tataas ang boses mo, pero marirealize mo naman iyon at magsisikap ka na magbago. Narealize ko na ang hirap para sa isang tao na tumingin sa mata ng kanyang tatay at insultuhin siya. Ganon din naman kung malalim ang pagmamahalan nyo ng Diyos, ay kahit nasaan ka at kahit anong ginagawa mo, alam mo na kasama mo siya at nakatingin siya sa iyo. At yung awareness na iyon ng kanyang presensya ang magbibigay sa iyo ng pag-iingat para gawin ng isang kasalanan. Kaya kaibigan, kung ikaw ay nagsisinungaling, ang hirap mag-quiet time. Ang hirap tumingin sa mata ng Diyos. Kung ikaw ay pabaya sa iyong trabaho, pabaya sa iyong pamilya, naati mo na hindi kayo mag-devotion ng iyong asawa at mga anak, ay ang hirap mag-quiet time. Kasi alam mo na meron kang kailangang gawin na pinapagawa sa iyo ng Diyos, pero hindi mo ginagawa. Ang hirap tumingin sa mata ng iyong tatay sa langit. Kapag hindi ka nagiging peacemaker, gumagatong ka pa lalo para mag-away ang dalawang tao. Ang hirap mag-quiet time. Kasi hindi mo pwedeng sabihin kay Lord, napaka-gracious mo, napaka-loving mo, pero ikaw hindi ka nagiging gracious, hindi ka nagiging loving, hindi mo pinopromote yung pakikipag-ayos. Nako, sobrang hirap mag-quiet time. Kapag meron kang hindi ginagawang tama at alam mo na hindi yung kalooban ng Diyos, ang hirap tumingin sa mata ng Diyos. Kapag alam mo na ikaw ay kasama sa chismisan, nako, ang hirap mag-quiet time. Kasi alam mo na sa likod ng isang tao, meron kang sinasabi tungkol sa kanya na negatibo at kinukwento mo yon sa ibang tao. Naalala ko na meron akong ka-live-in. Ang hirap mag-quiet time. Hirap na hirap ako kausapin ng Diyos. Alam kong gusto niya akong umalis sa sitwasyon na iyon. And then, meron pa, nung inaasikaso ko ang bagong negosyo ko dahil gusto ko na mag-resign sa aking work, ay ang hirap mag-quiet time. Kasi may pagkakataon na ginagamit ko ang oras ko sa trabaho para sa pansarili kong negosyo. Kaya ang ginawa ko noon, ay hindi ako nangihingi ng sweldo dahil hindi ko naman nabibigay ang 100% ko. Sabi ko, papasok ako kahit walang sweldo, basta tutulong ako na mag-manage pa din nung aming kumpanya na pinapasukan ko kahit walang sweldo. Kaibigan, tandaan mo ito. Kapag gumagawa ka ng kasalanan at parang wala lang ito sa iyo, ay palatandaan ito na hindi ka intimate kay God. Kaya kailangan mong palaguin ang iyong intimacy sa Kanya. Kung hindi, ay hindi ka lalago. Hindi ka magbubunga ng marami. Hindi ka tinawag para sa isang relihiyon. Kung hindi, tinawag ka para sa isang relasyon. At ito ang magpapabago sa iyo. Kaibigan, maaaring gusto mo rin magkaroon ng bunga, magkaroon ng bagong direksyon ng buhay. Magsisimula ito kung makikilala mo ang Panginoong Hesus. Magkakaroon ka ng personal na relasyon sa Kanya, magkakaroon ka ng malapit at lumalagong intimacy sa Kanya. Pero, paano ito magsisimula? Magsisimula ito kapag nanampalataya ka sa Panginoong Hesus na Siya ang nagbayad ng iyong kasalanan sa krus. Sabi sa 1:1-12, subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan, ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Kaibigan, ikaw ay bibigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos kung sasampalataya ka sa Panginoong Hesus. Ngayon na ang araw ng pagbabago ng iyong buhay. Kahit nasaan ka, ipahayag mo ang iyong pananampalataya sa Panginoong Hesus sa pamamagitan ng isang panalangin. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako'y makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga ay binubuksan ko na ang aking puso. Manahan ka at manguna sa aking buhay. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Mula ngayon ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan at mananatili ako sa iyo. Kikilalanin kita, palalaguin ko ang aking relasyon sa iyo at maglilingkod ako sa iyo
Amen. Kung sumabay ka sa panalangin natin bilang pananampalataya at pagtanggap mo sa Panginoong Hesus, ay mag-iwan ka sa comment section ng salitang accept para makilala ka namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglagong spiritual. Kung na-bless ka naman sa message na ito, inaanyahan kita mag-subscribe sa aking YouTube channel upang ma-notify ka pag may bago na kaming video. Ibahagi mo din ang mensahe na ito sa iba ng mga nanghihina, nangangamba sa buhay at nasa kapigatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung gusto mo namang mas makilala pa ang Diyos ay sumama ka lang sa aming online discipleship group. Type mo lang ang salitang join sa comment section. Kung napapanood mo naman ito sa Facebook, ay click mo lang yung send message at type mo doon ang salitang join at may magre-reply sa'yo para sa link ng registration form. Salamat nga pala sa mga nagsusupport sa ating ministry regularly. At kung gusto mong maging partner sa ministry na ito, na magamit ka ng Diyos sa pagpapalaganap pa ng kanyang salita at pagtulong sa mga nangangailangan, ay inaanyahan kita mag-support financially sa ating gawain. Meron tayong link ng donation page sa baba ng description. Pag hindi nyo nakita ang link, ay mag-type lang kayo ng partner sa comment section at papadala namin kayo ng link. Sa ating pagtatapos, ay iiwan ko ito sa inyo. Sabi ni D.L. Moody, I never saw a fruit-bearing Christian who was not a student of the Bible. Kaibigan, hindi ka magkakaroon ng bunga kung hindi ka mag-aaral ng salita ng Diyos. Kung hindi mo ito pahahalagahan. Kung hindi mo ito bibigyan ng time. Kaibigan, ang salita ng Diyos ay naging parte na ng ating buhay. Simula nung nakipagrelasyon tayo sa Panginoong Hesus. Kaya nga, patuloy ka magbabad sa presensya niya. Pakinggan yung sasabihin niya sa iyo sa pamagitan ng Bible. Dumalo ka sa ating Bible studies. Sumali ka din sa discipleship group para marinig mo ang iba pang ituturo sa iyo ng Diyos sa pamagitan ng kanyang salita. And then, sanayin mo ang iyong sarili upang ikaw din ay makagawa ng alagad. At habang naglilingkod ka, ay mas lalo ka pang mag-aral ng kanyang salita at mas lalo ka magbabad sa presensya niya. Manatili ka sa Panginoong Hesus na may pagpapakumbaba. Hayaan mo na baguhin kanya sa pamamagitan ng disiplina at pagtatanggal niya ng mga bagay na humahadlang para ka mamunga. At kapag ginagawa mo ito, ay mapapatunayan mo na ikaw ay totoong alagad talaga ng Panginoong Hesus. At dahil dito, ang Diyos ay malulugod sa buhay mo. Kung kasama mo naman ang iyong pamilya, ay sama-sama kayo mag-reflect sa mga katanungan na makikita nyo sa inyong screen. God bless!